May nagtanong sa atin kung ano nga ba yung MTB na check na natin na pwede natin gawing crate setup or criterium vase setup. Sa mga di nakakaalam ng criterium race, ito yung mga race na ginaganap lang sa mga closed circuits. Ito yung klase ng race na hindi siya ganun kahaba. Usually, mga 800 meters up to 3 kilometers lang. Pero depende pa rin yun sa organizers. Kung i-compare natin ito sa mga road race, yung mga road race kasi is more on endurance. While itong criterium race naman ay maikli siya pero more on laps ang ginagawa nila. So sa video na to, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung MTB na I think pwede nyong gawing criterium setup. So, like, comment, share, and subscribe. Let's go! Konting disclaimer muna bago tayo magsimula. Ang babagitin kong brand dito ay hindi ako sponsored and lahat ng mga babagitin ko dito ay sarili opinion ko lamang. Pwede magkaiba tayo ng opinion, pwede kayong mag-agree sa akin, pwede lang hindi. Just comment your violet reaction. Violet talaga no? Nung nabasa ko tong comment na to, isa lang talaga yung pumasok sa isip ko na bisikleta na nabike check ko last year pa. Eto, yung Crosta F004. Malamang sa malamang, iba sa inyo ay napanood na ito. Pero ngayon, hihimay-himay natin yung mga pyesa niya and kung ano nga ba yung mga dapat yung palitan dito para mas maging maganda yung setup niya as a criterium race setup. Wow! Umpisahan natin sa frame nito. So, yung frame niya, ang material na ginamit ay alloy 6061. Yung size naman nito ay size 16. And kung makikita nyo, yung head tube nito ay tapered na rin. And ang nagustuhan ko dito, kaya ako nasabi na magandang pang-criterium setup to, kasi yung top tube niya ay medyo mahaba na. So, kung mag-air position kayo dyan, ay magiging mas madali na lalo na kung naka-negative stem kayo or yung papuntang impyerno na stem. Yung cable routing naman nito ay internal na rin. And yung lagay ng battery cage ito ay isa lang nasa kanyang down tube. Dagdag ko nga pala na yung frame nito ay 1 by specific lang. So kung may balak yung maglagay ng FD para maging 2 by or 3 by, wag na. Dahil ito ay 1 by specific lang, wag yung pilitin. Ang hindi pwede, masasaktan lang kayo. Diyan kayo magaling, di ba? Yung pinipilit ang hindi na pwede. Sa fork naman ito, ang ginamit na material ay alloy na. Pero nasa inyo kung kapalit kayo ng fork. Yung fork kasi nito, although naka-tapered naman yung kanyang head tube, yung fork niya ay doubt kung naka-tapered din to. Dahil usually naman, sa dami niyang nabike check ko, yung mga ganyang fork ay hindi pa naka-tapered dyan, naka-straight pa lang yan. So nasa inyo kung papalit kayo. Pero I think naman, as a beginner, sulitin nyo muna yung fork bago kayo magpalit. Or timbangin nyo muna kung komportable kayo doon sa fork na nakalagay sa kanya. Sa crankset naman, ito ay naka 3040, VCD is 104, 165mm yung kanyang crank arm, and yung brad ito ay Donglu, and ito ay naka square taper pa. So nasa inyo kung magpapalit kayo, kung di pa naman kayo sasali sa mga criterium races or sa kahit anong race, ay sulitin nyo muna. Tulad ng lagi ko sinasabi sa inyo sa mga bike check ko dati pa, bago kayo magpalit ng pyesa, ay sulitin nyo muna yung isang pyesa para hindi masayang yung perang binayad nyo doon. Sa chain naman ito ay goods na rin for 12 speed dahil ang ginamit dito ay PYC. Ito ay compatible na rin sa mga Shimano, SRAM, and Campagnolo components. Sa RD naman ito, yung ginamit ay okay na rin, quality na rin dahil ito ay naka L2 AX 12 speed. So itong L2 ay compatible na rin sa SRAM and sa Shimano. Yung level nito ni L2, I think kung nasa budget range kayo, pwede sa L2. Pero kung may mga budget kayo, gusto niyo na super quality, piliin niyo yung Shimano or SRAM. So yung L2 kasi isa quality na rin naman, pero nasa budget range siya. So para sa akin, isa si L2 AX or yung L2 na brand ay okay na okay yan. Dahil yung isang MTB ko ay naka L2 hanggang ngayon, buhay pa rin naman. Hindi ko pa binibenta. Sa sprocket naman tayo. So yung nilagay dito kay Crosta F004 ay 12 speed. So ito ay naka 1 by 12 speed. Yung sprocket brand niya ay Sunshine. You are my sunshine. You are my sunshine. You make me happy. Napakanta tayo. So ito ay naka 1150. Pero I think sa criterium race ay masyadong parang overkill yata itong 1150. Napakadami nito. Hindi ka naman aahon sa criterium race eh. So I think mamaya pag-usapan natin yung tungkol dyan sa sprocket ito. Sa hub naman ito, alloy and silvering, kaso wala tong brand. So alam nyo na, kapag walang brand, alien yan. So nasa inyo kung magpapalit kayo, pero laspagin nyo muna.
bago nyo palitan. Sa wheelset naman ito, yung spokes ay 32, double wall alloy yung rim, and ito ay naka-shredder valve. Yung gulong naman, medyo malapad to, 700 by 40C, pero mamaya pag-uusapan natin yung tungkol sa gulong nito. Doon muna tayo sa ibang parts niya. Seat post naman ito, alloy, and 30.4 yung size niyan, and yung saddle niyan ay stock din ng Crosta. So sa handlebars naman ito, medyo mahaba. Para sa Criterium Race, ito ay naka 700 mm kasi yung iba mas prefer nila na mas maikling handlebars around 100 around mga 600 mm yung handlebars. So depende pa rin sa setup na gusto nyo or depende pa rin sa rider talaga yon. Sa headset naman, usually kapag mga gantong stock, naka ball bearing pa, so papalitan nyo rin yan soon. And yung kanyang stem naman, ito ay naka 60 mm and hindi pa to naka negative. So usually kapag mga Criterium Race or kahit sa mga road races, ginagawa nila to mga naka negative position para makapag-aero sila. And kapag umaatake sila, is feel na feel nila yung, alam mo na, yung left, right, ganoon. Sa shifters naman ito, quality na rin, L2AX, so nakabundle naman yan sa RD. And yung kanyang brake ay naka-sieve simmer. So yung sieve simmers, gamit yan ng tropa ko hanggang ngayon, buhay pa naman. Pero ang recommended ko talaga dyan, palitan nyo ng mas quality. Pero I suggest, palitan nyo yan ng Shimano para mas maganda and quality yung gamit yung brakes. Kasi importante yan. Pag-usapan naman natin yung timbang nito. So, nung tinimbang ko si Crosta F004, hulaan nyo kung anong timbang niya. 14 kg siya. So, siguro ganun yung timbang niya. Medyo may kabigatan pa yun sa iba, pero sa iba is okay na rin yun. Pero for me, yung timbang niya na gano'n, is saktong-sakto na rin. Siguro malaking factor na rin na rigid fork yung nilagay doon. Pero siguro kung ginawa nilang air fork yun, yung stock medyo may kabigatan yung kapalo to ng around 15 kilogram. So yung presyo nito, malamang sa malamang matutuwa kayo sa presyo nito dahil yung nagtanong sa akin, ang budget niya is around 15,000 pesos below yung presyo ng Crosta F004. Alam nyo ba kung magkano lang? Malaki pa yung sukli nyo sa 15,000 pesos dahil nung nabudget ko yung Crosta F004 sa Budget Bikes Cavite. Dito lang yan sa Patio Terona sa Imus, Cavite, sa Golden City Village. Ang presyo niya, nung nabudget ko siya last year, around July yata yun kung hindi ako nagkakamali, 2023, 2024 na ngayon, April, ang presyo niya noon ay 11,500 yung cash. 11,500 lang. So sa 11,500 pesos mo, meron ka ng bisikleta na pwede mong isetup as Criterium Race or pang road setup. Depende pa rin sa inyo. Depende pa rin sa setup na gagawin nyo. Depende pa rin sa race na sasalihan nyo. So ano nga ba yung mga dapat yung palitan dito? Sa sarili kong opinion lang to, disclaimer lang. Sa sarili kong opinion lang, yung mga sasabihin ko dito, pwedeng mali ako, pwedeng may masabi ako dito na hindi nyo magustuhan. Para sa akin, yung setup niya ay okay na rin as a beginner setup ng pakikipagkarera or Criterium Race or sa kahit anong race na sasalihan nyo. Pero pag sa Criterium Race kasi alam ko sa mga crate race na ganyan, may mga restrictions yan kung hindi ako nagkakamali. Usually, ang tinitignan dyan, yung size ng gulong, minsan, yung crank. Kasi may nabalitaan ako dyan, parang sa mga major race na mga Criterium, alam ko may restriction sa mga crank eh. Yung iba kasi parang pag 29er, dapat mga 40T yung gamitin mo. Kapag 27.5 yung gamit mo, mga 40-40. And kapag 26er naman yung gamit mo, around 44. So, depende pa rin sa organizer, depende pa rin sa race na sasalihan mo. And yung gulong nga pala nito, pag-usapan natin. Sinabi ko kanina na may pag-uusapan tayo sa gulong nito. Dahil yung gulong niya, kung i-convert natin yung 40C sa inches ng isang MTB talaga, ito ay around 1.57 inches lang yung 40C na nakalagay sa kanya. May mga Criterium races kasi na ang minimum size ng gulong ay 1.95. So kung sasali ka sa mga Criterium races, alamin mo muna yung rules bago ka mag-register, ano yung size ng ganito dapat, ano yung major rules nila, dahil baka hindi ka pasalihin kapag ang gamit mo ay yung 40C dahil around 1.57 yung inches noon sa size. Kung i-compare natin sa MTB. So, bitin na bitin. Dahil ang minimum na pinapasali sa kanila
ay 1.95 dapat yung gulong mo. So, inuulit ko, dapat alamin mo muna yung rules ng isang race or crate race na sasalihan mo dahil yung gulong nitong ay naka 40C. So, 1.57 inches lang yan. So, bitin na bitin. So, sa mga crank naman, sinabi ko na sa inyo, alamin nyo rin kasi may mga restrictions din yan. Alam ko, sa mga major, lang naman yun, sa mga major crate race lang naman. Pero depende pa rin talaga sa organizer. Pag-usapan naman natin yung kanyang sprocket, medyo malaki yung 1150T 12 speed para sa isang criterium race. Kasi hindi ka naman aahon ng malala dyan dahil yung criterium race usually nasa 800mm up to 3 kilometers lang naman yan. At saka maglalaps kayo dyan. So, hindi naman siya ganun kalayo or yung endurance na tinatawag kapag road race na yung pinag-uusapan natin. Kasi pag mga road race, alam na natin, mga medyo malalayo yan, ilang kilometers yan. So, matagal-tagal na pagbibisikleta yan, no? Ito kasi criterium race is a fast-paced, tsaka na literal na intense talaga yung labanan dito. So, I think pwede kong mapalitan to ng mga 1128 to 32 teeth. 12 speed is hindi siya talaga for me, sarili kong opinion. Hindi ako nagkaka-criterium race, pero I think kung laps-laps lang naman, kung ganon na race, 800 to 3 kilometers lang yun niya, hindi mo kailangan 12 speed doon. Kahit mga kahit mga 8 speed or 9 speed, so hindi mo kailangan na ganun So, depende pa rin Ito, sarili kong opinion lang naman to Pwede nyo yung i-bash, pwede yung i-comment dyan yung inyong violent reaction. Itong sarili kong opinion ko lang yung sinasabi ko dito na sobra-sobra yung 1150T para sa isang criterium race na 12 speed pa yung gagamitin mo doon. Hindi ka naman aahon. Yung kung ahonan, okay yung 12 speed, pero kung patag lang naman mostly and talagang fast pace yung labanan, talagang ratratang kayo doon, hindi mo kailangan ng ganun kadaming sprocket. Dagdag bigat pa yun sa bisikleta mo. Kaya ginagawa ng iba, pinapalitan nila yung setup. So, mga papalitan mo dito ay mga i-consider mo syempre yung iyong crank, yung gulong mo, and yung sprocket mo, and isa pa pala yung stem. Kasi yung iba ginagawa nilang negative, syempre para papuntang impyerno, alam mo para makapag-aero position sila. Kasi yun naman talaga yung silbi ng aero. Wag naman yung sobrang lalim na yung talagang haba na ng negative 100. Grabe na yun. Negative 100mm na yung stem mo. So, over na yun. Wag naman yung ganon. So, yun. 11,500 pesos for me. Suwak na yun as a beginner criterium racer. Kung sasali ka sa mga criterium race or sa kahit anong race, is okay na yun. Pero lagi mong tandaan, syempre, ensayo pa rin yan. Wala sa bike yan. Nasa nagbabike. Nasa racer pa rin yan. Syempre, lagi kayong mag-practice bago kayo sumali sa mga kahit anong race. Availability ng Karosta F004, I am not pretty sure kung meron pa siyang stock ngayong 2024. Better yet, i-check nyo. Tawa ba English ko? Much better kung i-check nyo yung mga bike shop na malapit sa inyo o yung mga paborito nyong bike shop kung meron pa silang stock ng Karosta F004. Dahil I think itong bisikleta na to, nung nabudget ko kasi siya, talagang ang bilis niya talagang maubos ng mga panahon na yon dahil parang after 1 week, wala na yata doon sa Budget Bikes Cavite, yung Karosta F004. Dahil tignan mo naman kasi, 11,500 pesos, meron ka ng ganong klaseng setup. Hindi mo na kailangan mag-upgrade pa ng fork dahil upgraded na. Yung fork niya kasi is alloy 6061 na. Naka 12 speed, 1/12 na yon. Hydraulic na rin. Seamers nga lang nilagay, pero okay na rin yon sa mga stock. Gagawin mo na lang yung MT200. So, yung hub niya, wala ring brand, pero alloy and silver ring na rin. And yung gulong niya, 40C, nasa inyo kung papalitan nyo pa rin yan. And 3040, BCD is 104 yung kanyang crankset, square taper. Pero nasa inyo kung gagawin nyo yung Halotech, yung may lago sa mapunta sa mundo. Nila Taguro. So, yun lang. Anong masabi nyo sa content natin ngayon? So, kung may mga gusto kayong talakayin na mga nabike ko pa tungkol sa mga bisikleta, comparison, ano yung best, mga top 3, top 4, or top MTB, top gravel, gagawa ba tayo niyan? Comment down below kung ano yung suggestion nyo na next content natin. So, yun lang mga alayan. Nagustuhan nyo ba yung ating bago content na mga request, mga gantong setup natin ngayon? So, like, comment, share, and subscribe.
unfollow. So be it. Let's go!